Mga ka-creepy Pinoy Stories, ako si Baltasar at nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga nakakakilabot na kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, mga ka-horror, para lagi kayong updated sa mga orihinal na Tagalog horror stories na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Ngayong gabi, sasamahan ninyo si Isabela, isang manunulat na sa paghahanap ng inspirasyon sa lumang aklatan ay natagpuan ng mga nakakapangilabot na kwento mula sa Baguio, mga bulong na magdadala sa kanya sa isang misteryosong paglalakbay. Ngunit mag-ingat dahil sa bawat pahina ng kanyang nobela, isang nakatagong katotohanan ang maaaring magbukas ng pinto sa isang nakakatakot na realidad na hindi mo inaasahan. Sa gitna ng katahimikan ng isang sulok-sulok na parte ng lumang aklatan sa Maynila, masigasig na binubuklat ni Isabela ang mga pahina ng lumang dyaryo at magasin. Ang bawat punit at kupas na larawan ay tila bumubulong ng mga kwentong naghihintay na muling isalaysay. Nangangalap siya ng mga kakaibang kwento na maaaring maging susi sa kanyang bagong nobela, isang obra maestrang magpapakilala sa kanyang galing sa mundo ng panitikan. Napadako ang kanyang atensyon sa kanyang laptop kung saan nagpatuloy siya sa paghahanap ng inspirasyon. Ang mga daliri niya ay mabilis na naglalakbay sa keyboard, nag-uusisa sa bawat sulok ng internet hanggang sa natagpuan niya ang mga kakatwang kwento mula sa Baguio. Ang bawat kwento ay tila isang piraso ng puzzle na perpektong babagay sa kanyang nobela. At sa bawat pag-click, lalo siyang nahuhumaling sa misteryo ng tinaguriang summer capital ng Pilipinas. Habang tinitipan ni Isabela ang mga detalye, sinadya niyang baguhin ang mga pangalan at lugar upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga tunay na taong sangkot sa mga kwentong kanyang natuklasan. Ang malamig na simoy ng aircon sa aklatan ay nagdudulot ng kakaibang sensasyon sa kanyang balat na parabang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga estante ng libro. Nang makipag-ugnayan siya sa ilang dating residente ng Baguio sa pamamagitan ng social media, hindi niya inaasahang ang mga alamat ay magiging mga totoong karanasan na nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na marka sa kanilang mga buhay. Ang bawat pagpapalitan ng mensahe ay nagpapalalim sa hiwaga na bumabalot sa lungsod na tila ba may sariling buhay. Sa isang modernong cafe sa Quezon City na puno ng mga K-pop posters at estudyanteng abala sa kanilang mga laptop, naghihintay si Isabela kay Marco, ang graphic designer na dating nanirahan sa Baguio. Ang cafe ay puno ng ingay ng mga tao at tunog ng mga makina ng kape, ngunit sa pagdating ni Marco, tila nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Nagpalitan sila ng mga kwentuhan tungkol sa buhay-buhay at dito nabanggit ni Marco na lumipat siya sa Makati para sa mas magandang trabaho. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang kinang na tila nagtatago ng isang lihim na hindi niya kayang sabihin. Habang nag-uusap sila tungkol sa nobela ni Isabela, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Ang mga salita ni Isabela ay tila nagpapalabas ng mga alaala na matagal nang ibinaon ni Marco sa limot. Habang umiinom ng kape na may disenyo ng isang mukha sa ibabaw, tila walang interes si Marco sa mga kwento tungkol sa Baguio. Ngunit nang muling ibalik ni Isabela ang usapan sa misteryosong lungsod, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-alab at ang dating walang buhay na ekspresyon ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala.
Alam mo ba yung bulong ng Karimlan? Ang biglang tanong ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig. Nagkwento siya tungkol sa isang palabas sa telebisyon na kanyang napanood sa isang madilim at malamig na gabi sa Baguio. Ang palabas na ito, anya, ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot, isang takot na tila ba'y nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang detalyadong inilarawan ni Marco ang eksena mula sa palabas, ang bawat salita ay tila bumubuhay sa nakakatakot na imahe. Isang payat na lalaki, suot ang lumang damit na tila galing sa nakaraang siglo, ang may hawak na telepono. Nakapalibot sa kanya ang mga kandila at sa sahig ay mga simbolong hindi maintindihan ang kahulugan. Ang eksena ay nagpapakita ng isang ritual na hindi lamang basta isang pagtatanghal, kundi isang bagay na mas malalim, mas madilim. Sa pagkukwento ni Marco, naging malamlam ang ilaw ng kafe at tila bumagal ang paggalaw ng mga tao sa paligid. Ang mga bulungan ay naging mga anino ng tunog at ang bawat paghigop sa kape ay tila nagiging hudyat ng isang papalapit na panganib. Ang kapaligiran sa loob ng Café de Sol ay naging mas nakakatakot, na parang ang bawat sulok ay nagtatago ng lihim na hindi dapat matuklasan. Ang katahimikan ay biglang nabasag nang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang simpleng ringtone na tila ba nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao ang nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng kasagutan sa hindi inaasahang pangyayari, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mga mata ng ibang mga tao sa cafe na puno ng pagtataka. Binasa ni Marco ang mensahe na tumawag ka na, oras na, at sa pagkakabasa niya ay nanginig ang kanyang mga kamay at nagpawis ang kanyang noo. Parang may masamang mangyayari, isang bagay na hindi niya mawari kung paano haharapin. Sa pagtatangkang makatakas sa kakaibang sitwasyon, pinindot ni Marco ang remote ng television sa cafe, ngunit hindi ito gumana. Sa halip, lumakas pa ang volume ng isang kanta na nagpapalakas ng tensyon sa eksena. Sa kanyang pagkataranta, hindi na nagawang magpaalam ni Marco kay Isabela. Tumayo siya, ang mga hakbang ay mabilis at walang katiyakan at nagmadali siyang lumabas ng kafe. Parang may humahabol sa kanya, isang panganib na hindi niya maipaliwanag, isang banta na tila ba'y nagmumula sa kanyang sariling isipan. Iniwan niyang nakatulala si Isabela. Ang kanyang kape ay lumamig na sa mesa at ang misteryo ay lalong lumalim. Ano ang nangyayari kay Marco? At bakit tila ba'y may kakaibang kapangyarihan na nag-uugnay sa kanya sa nakakatakot na palabas na yun? Ang pag-alis ni Marco ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan at si Isabela ngayon ay mag-isa ay hindi alam na ang susunod na kabanata ng kanyang paghahanap ng inspirasyon ay magdadala sa kanya sa isang mas malalim at mas madilim na kasamaan kaysa sa kanyang pinaka-wildest na mga guni-guni. Sa pagtayo ni Marco mula sa kanyang upuan, ang telebisyon sa Café de Sol ay biglang nagpalit ng imahe. Ang mga mata ng mga estudyanteng nag-aaral at mga kabataang nagtatawanan ay sabay-sabay na napako sa screen. Doon, lumitaw ang payat na lalaki mula sa bulong ng Karimlan. Ang kanyang mga mata tila tumatagos sa kaluluwa ni Marco. Hindi ka na makakatakas sa amin. Malinaw na binigkas ng lalaki mula sa telebisyon, ang kanyang tinig ay parang yelo na dumampi sa balat ng bawat isa. Ang takot ay mabilis na kumalat sa kafe at ang ilan ay napasigaw, napahawak sa kanilang mga kasama. Ang mga tao sa cafe ay tila naging mga estatwa, hindi makagalaw,
hindi makapagsalita habang si Marco, na ang mukha ay namumutla at puno ng takot, ay nagmadaling umalis na parang hinahabol ng kanyang sariling anino. Naiwan si Isabela, ang kanyang isipan ay nagtatanong, ang kanyang katawan ay nanginginig at isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang likuran. Ang mga sumunod na oras ay tila nagdala ng mas mabigat na katahimikan sa apartment ni Isabela. Hindi niya mapigilan ang mag-alala para kay Marco, kaya't kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Ngunit walang sumagot, tanging ang walang katapusang tono ng pag-ring ang kanyang narinig. Ang bawat ring ay tila isang mabigat na dagundong sa kanyang dibdib. Biglang, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng kanyang sariling telepono. Isang pulis ang nasa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. Miss Isabela, may masamang balita po kami tungkol kay Marco. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanya, nagdulot ng matinding sindak na bumalot sa kanyang buong katawan. Sa kanyang pagbisita sa kondo ni Marco, ang mga pulis at investigador ay nagkalat sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Ang telebisyon ay bukas pa rin. Ang bulong ng karimlan ay tila isang nakakasindak na saksi sa nangyari. Nakita ni Isabela ang katawan ni Marco, mutilado at nakahandusay, isang tanawin na tila hinugot mula sa bangungot. Habang tinitingnan niya ang malagim na eksena, isang katanungan ang unti-unting gumapang sa kanyang isipan. Ang kanyang paghahanap ba ng inspirasyon para sa kanyang nobela ay hindi sinasadyang nagbukas ng pintuan sa isang mas malalim at mas madilim na kasamaan. At ngayon, habang ang lamig ng bagyo ay unti-unting pumapalibot sa kanya, hindi niya maiwasang isipin kung sino ang susunod na biktima ng bulong ng karimlan. Mga ka-creepy Pinoy stories, ang kwento ni Isabela ay nagtuturo sa atin na ang paghahanap ng inspirasyon ay maaring magdala sa atin sa madilim na sulok ng ating imahinasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at huwag palampasin ang bawat upload. Hanggang sa muli mga ka-horror, at tandaan, sa susunod na maghanap kayo ng inspirasyon, baka kayo na ang maging bida sa kwento ng karimlan. Mag-ingat at mag-abang sa susunod nating nakakapanginig na episode. Hindi ako makapaghintay na makita kayong muli sa susunod na pag-upload.